Okay, uulitin ko po, ano po, 2 Peter, chapter 3, verse number 18. Ito po ang sabi po ng Bible. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Let's pray po. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, o aming Ama sa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa pagkakataon ay pinagkaloob niyo po sa amin upang maikandak ang aming kauna-unahang evening worship, o Diyos. At yun nga po, tulad po ng aking nasabi kanina, kung meron man po kaming mga bisita na ma-invite, ay mas maigi na ito po ay aming pong masimulan upang sa kanilang pagpunta rito sa aming bahay-sambahan, ay meron po silang madadatnan na pananambahan, o Diyos, na maaaring magamit po ninyo, Panginoon, upang ipagkaloob o i-provide yung aming mga espiritual na pangangailangan. Minsan pa po, Panginoon, ikaw po ay aming pinasasalamatan sa mga mananampalataya na narito sa kabila po ng pagod ng katawan at yung mga nakaabang na schedule kinabukasan, Panginoon. Alam ko ang mga anak po ninyo ay nagtitiis, nagpapagal, nagsasakripisyo, o Diyos, upang suportahan ang gawain po na ito. Ito po ay na-appreciate po natin, at Diyos, at alam ko po na ito po ay isang malaking kaluguran sa inyo pong harapan. Sa pangangaral po ng inyong salita, o aming Ama sa langit, nawa po ay matuto muli kami, Panginoon, at minsan pa ito po'y maging pagkain muli ng aming pong mga kaluluwa. Ikaw po'y aming pinupuri at pinasasalamatan sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Okay, tayong lahat po ay makakaupo na po. Okay, so ang tema ng mensahe po natin ngayon ay may kinalaman sa paglago. Okay? Bakit? Ano po? Kasi iniisip nga natin yung ating mga makakasama rito, mga new believers, mga bagong mananampalataya, okay? Yung mga bagong born again, no? Yung kaka-born again pa lang, yung kakakilala pa lang nila kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas ng kanila pong buhay. Now, ang sikreto para ang isang tao ay lumago spiritually, kinakailangan una na muna siyang na-born again. Okay? Hindi mo maaasahan ng isang tao na lumago, no, mga kapatid, kung in the first place ay hindi siya buhay. No, saan ka naman makakita ng lumalago tapos hindi buhay? Hindi po ba? It is a number one characteristic ng kahit anong living organism na siya po ay lumalago. Hindi ba? Kaya nga kapag tumigil na tayo sa paglago, nagsisimula na rin yung ating pagkasira, yung ating pagkamatay. Ngayon, may mga tao na inaasahan natin ang kanilang paglago, hindi po ba? Meron tayong expectation na balang araw sila ilalago, pero isang katotohanan na dapat nating ma-realize, no, mga minamahal, ang isang individual ay hindi lalago spiritually kung hindi siya ipinanganak muli, spiritually speaking. Okay? Kaya malinaw ang sabi po ng Bible, you must be born again. Kinakailangan ipanganak ka na muli. Paano ka ipanganak muli sa Espiritu? Sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So yung tanong na, yung how to be born again, ang sagot po doon ay John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Okay? Yun po ang kasagutan ng, How can this be? Di ba yun ang sagot, ang tanong ni Nicodemus, how can this be? Shall I return to my mother's womb? Yun sabi niya, baka ako'y babalik sa sinapupunan ng aking ina at ako'y panganganak muli. Hindi. Iba yung kapanganakang physical, iba yung kapanganakang spiritual. No, yung tinutukoy na born again ay kapanganakang espiritual, at ito'y ating matatamo kapag pinanampalatayaan natin si Kristo Jesus bilang tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Ayan po, no, mga minamahal. So every organism or living organism grow. Ngayon, no, mga minamahal, bakit ba natin kinakailangang lumago? Bakit ba natin kinakailangang lumago? Okay? Bakit nga ba natin kinakailangan lumago, no, mga minamahal? Bakit? Kasi kapag malago tayo, according to Ephesians chapter 4, tingnan po natin. According to Ephesians chapter number 4, verse number 11, hanggang verse number 14. Ephesians chapter 4, verse number 11. Look at this. And He gave some apostles,
and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Bakit daw natin kinakailangan lumago? That we henceforth be no more children, tossed to and fro, okay, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they light in way to deceive. Ang sabi ni Apostle Pablo, kinakailangan daw nating lumago para hindi tayo madaling mauto. Okay, para daw hindi ka tosto and fro, para hindi ka mapaandaran ka lang dito ka na, mapaandaran ka lang dito ka na. Okay? Yung sleight of men, alam mo yung sleight of hands, yung bilis daw nung kamay. Di ba? Kasi magagaling manloko ang tao eh. So yung paglago ng mga minamahal, kaya kinakailangan natin lumago because yun yung depensa natin, alright? Yun yung depensa natin sa mga maring aral, sa mga atak ni Satanas. Tignan mo, di ba pagka tayo ang isang bata, nagiging sakitin sila na bakit? Bata pa eh. Hindi pa maayos yung kanilang immune system. Pero later on, as they grow older and older, nakakalakihan na nila yung mga kanilang karamdaman. Tignan mo, yung mga batang kumakain ng lupa. Hindi ba? Paglaki, hindi na tinatablan ng sakit eh. Okay? Kaibigan na nila yung bakterya eh. Hindi ba? Huwag mong galawin yan, tropa ko yan. Okay? Mga batang kumakain ng lupa, naglalaro ng basura, ang titibay ng resistensya eh. Hindi po ba? Ibig ko sabihin, nakakalakihan na nila. Yung paglago, mga minamahal, depensa natin laban sa mga maling aral, sa mga atak ni Satanas. Di ba? At para hindi tayo madaling masulo o maloko ng mga tao. Okay? It is our defense. Number 2, bakit ba tayo kinakailangan lumago? 2 Timothy chapter 2 verse number 15. 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Ano daw 'yon? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kinakailangan natin lumago para daw tayo maging effective minister of the word of God. Bakit? Kasi kapag mas malago ka sa Diyos, magiging mas kagamit-gamit ka. Hindi po ba? Magagamit ka sa pag-awit, magagamit ka sa iba't ibang ministeryo, sa pangangaral ng salita ng Panginoon, sa pagsosoul winning, sa pagbibigay ng testimony, sa pag-awit, sa pag-aalay ng ating mga resources, sa pag-aalay ng ating mga kakayahan, magiging mas kagamit-gamit tayo sa iglesia ng Diyos kung tayo ay malago. Hindi ba? Kahit naman yung mga bata, no, mga kapatid, pag pinagtrabaho ko yung mga anak ko, madidimanda ako eh. Bakit? Bata pa sila eh. Hindi po ba? Bata pa sila eh. Kahit na pag pinagtrabaho ko yung mga bata, yung mga anak natin, madidimanda ako. Tama? Bakit? Kasi bata pa sila eh. Look at this. If you are growing in the faith, hindi po ba? Kung tayo ay lumalago sa ating pananampalataya, magiging mas lalo tayong effective and efficient servants or ministers of God. Okay? At bilang isang mananampalataya, hangarin natin na tayo po ay maging kagamit-gamit. Hindi po ba? Hangarin natin na tayo po ay maging kagamit-gamit sa larangan ng ating Panginoon. Okay? Ayaw naman natin ng mga minamahal sa paglipas ng panahon na dating wala tayong ginagawa, lumilipas ang 1 taon, 2 taon, 10 taon, 20 taon, na yung mga dati nating ginagawa na wala, yun pa rin yung ginagawa natin. Huwag nawang ganon, hindi po ba? Kundi ang nais natin, habang lumilipas ang panahon, mas lalo tayong nagiging kagamit-gamit para sa Panginoon, kapatid. At mag-uumpisa yan kapag tayo ay lumalago sa pananampalataya natin. Kapag tayo po'y nagmamature, kapag tayo po ay growing, kapag tayo po'y sinasakdal, hindi po ba mas lalo tayong magiging kagamit-gamit, no, mga kapatid? Okay? Kasi bakit yung mga bata, kapag utusan mo nang nangyayari, nagre-reklamo. Hindi po ba? Ano ba yan? Ako na naman kasi. Ako sanay na sanay ako dyan eh.
Hindi po ba? Sakit na sa tenga eh. Bakit ako na naman? Bakit? Bata pa eh. Hindi po ba? Pero pagka may edad na, abay kaligayahan niya na meron siyang ginagawa. I don't know about you, kapatid. I don't know about you. Pero kapag di ba pag wala kang ginagawa, para kang nanghihina, parang kulang ang buhay mo. No, parang ang tatay ko na mga kapatid, ayaw niya nung wala siyang ginagawa. Ang gusto niya, meron siyang pinagkakaabalahan. Bakit? Mature na eh. Hindi po ba? Pero yung bata, kapatid, kontento lang yan, nasa computer, nasa cellphone, maghapon, magdamag, nakaganyan lang, nakahaplos lang. Hindi po ba kontento na? Bakit? Bata pa eh. No? Hindi, wala sa kanyang kaunawaan, wala siyang pakinabang sa mundo eh. Hindi po ba? So it is the Lord's desire na tayo po ay maging effective and efficient na manggagawa ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan nating lumago. Okay? Next po, bakit natin kinakailangan lumago? Number 1, yan yung depensa mo laban sa mga gawi ng kaaway. Okay? Kinakailangan mong lumago para di ka madaling mauto. Hindi ba? Yun yung kanina. Kaya mo kinakailangan lumago. Bakit daw? Para maging mas gagamit-gamit ka. Pangatlo, bakit natin kinakailangan lumago? Kasi yung mga plano ng Diyos, kapatid, yung mga plano ng Diyos ay naire-revealed, na ipapakita doon sa mga mananampalatayang malago. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Halimbawa, di ba may anak ako, si Wright? Ilang taon na si Wright? 3 years old. Tingin mo, kakausapin ko si Wright, alam mo, nak, ganito plano natin. Kaya ganito ang mangyayari sa church. Makakausap ko ba si Wright ng ganon? I don't think so. And I think kung marinig nyo ako na kinakausap ko si Pastor, kinakausap si Wright tungkol sa mga plano niya sa church, tungkol sa building, tungkol sa L300. Alam mo na hindi niya maiintindihan eh. Bakit? Bata pa siya, kapatid. Pero kapag ka nasa husto na siyang gulang, yung nagkakaintindihan na kami, pwede ko nang ma-share sa kanya yung mga plano ko. Ganun din ang Panginoon, kapatid. Kaya pala hindi natin nalalaman yung plano ng Diyos. Kaya pala totally blindsided tayo sa layunin ng Panginoon. Bakit? Hindi natin siya magets. Hindi natin siya maintindihan. Hindi natin maunawaan yung gawin ng Panginoon. Bakit? Kasi immature pa. Kaya kinakailangan natin lumago. Ano yung Bible verse natin dyan? Para dyan, Pastor, 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Verse number 15. Ano po? Ito po ang sabi po ng Bible. 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3, verse number 15. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you, as also in all his epistle, speaking of them, of these things, in which are some things hard to be understood, which they are unlearned and unstable rest, as they do also the other scripture unto their own destruction. So sinasabi ni Peter, may mga sulat daw si Paul, hindi nila maintindihan. Okay? Hindi nila maunawaan. Bakit? Unlearned pa eh. Hindi pa nila nauunawaan kung ano yung pinagsasabi ni Paul eh. Hindi po ba? Kaya kinakailangan natin lumago. Yung mga ibang plano ng Diyos, nire-reveal niya sa mga mananampalatayang lumalago, mga minamahal. That's why we need to grow. Okay? Bakit daw natin kinakailangan lumago? Number 1, depensa mo yan para di ka madaling mauto. Okay? Number 2, ano yung number 2? Okay? Ano yung number 2? Okay? Para maging effective minister ka ng Diyos. Para mas lalo kang maging kagamit-gamit. And number 3, kasi yung plano ng Diyos, nire-reveal niya sa mga lumalago. Ngayon, pag-usapan natin, paano ako lalago sa pananampalataya? Okay? Paano ako lalago sa pananampalataya? Okay? How a person can grow spiritually. Again, you cannot grow if you are not alive. Yun muna, di ba? Yun ang sinasabi ko kanina. Hindi lalago ang isang individual na patay. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse number 1, lahat daw tayo ay patay dahil sa ating pagkakasala. Kaya kinakailangan mong ma-born again. Ano yung born again? Kapag tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Alright? Now, ano pong sabi ng Bible? Kapag ikaw ay na-born again na, paano tayo lalago, no, mga minamahal? Number 1, kinakailangan kung gusto mong lumago, kahit physically speaking, lalago ka ba kung hindi ka kakain?
Di ba? Hindi ka lalago kung hindi ka kakain. Alright? Ano ang pagkain ng kaluluwa natin? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, paano tayo lalago? Number 1, eat proper diet. O, kumain ka. Spiritually speaking. Ano yung pagkain ng mga mananampalataya? Ang sabi po ng Bible, hey, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Okay? Hangarin daw natin yung gatas ng salita ng Diyos para daw tayo ay lumago. That is 2 Peter chapter 2, verse number 1 or verse number 2, 2 Peter 2:2 or 2:1. Okay? Pangalawa, no, mga minamahal, another na pagkain lang ha. Bakit? Kasi yung gatas para daw kanino? Sa babes. Okay? Para daw sa babes. Yung gatas. Para kanino daw? Para sa babes. Kaya mag-ingat kayo kung mga meron may tawagan ditong babes. Babes. Okay, mag-ingat-ingat yung mga tawagan ng babes dyan. Okay? Lalo na yung angel. Di ba? Alam mo, you are my angel. Bakit? Nahulog ka sa langit. Di ka tinanggap eh. Medyo, di ba? Mag-iingat-ingat tayo sa mga tawagan ha. Alright? Okay? Oh, di ba? So, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word. Kinakailangan daw yung salita ng Diyos. Namnamin natin yung gatas ng salita ng Diyos. Kaya lang yung gatas para daw kanino? Sa mga newborn babes. Kaya pag ikaw lumalago sa pananampalataya, hindi ka na dapat makukontento sa paggatas-gatas lang. Di ba? Ewan ko kung nabubusog kayo sa gatas lang. Kung nakakapawi ng gutom, pagbata ka pa, kapag baby ka pa, okay lang yon. Pero as you grow older, hindi ka na nasasatisfy sa gatas-gatas lang. Hindi po ba? O kinakailangan ng tinapay. Kinakailangan ng tinapay. Ano naman yung tinapay, Pastor? Matthew chapter 4, verse number 4. Ano daw? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Okay? So ano na naman yung salita ng Diyos? Ano na naman yung tinapay? Salita rin na naman ng Diyos, kapatid. Pero ngayon, medyo mabigat na. Okay? Medyo mabigat na. Hindi na siya gatas-gatas lang. Hindi po ba? Kasi gatas, panghimas mo lang yun eh. Hindi po ba? Panghimas lang, para lang sa baby. Ngayon, medyo pwede ka nang mabilaukan dito. Bakit? Tinapay na yan eh. Medyo mabigat na yan. Tinapay na yan na yung kinakain ng normal na tao. Kaya kapag di ka maingat sa pagkain ng tinapay, pwedeng mabilaukan ka, hindi po ba? Okay, ganun din tayo bilang isang mananampalataya. As we grow older in the Lord, okay naman yung gatas, pero dapat naisin natin yung tinapay ng salita ng ating Panginoon. Okay, ang tanong, makukontento ka na lang ba sa tinapay? Yun na nga lang ba talaga yon? O dapat meron pang karne? Iba na naman yung karne, kapatid. Ano naman yung karne? Ang sabi naman ng Bible, ano daw, in John chapter 4, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Yun naman yung karne, kapatid, yung pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi everybody can listen. Right? Everybody can eat spiritual bread. Pero yung karne, kapatid, pagtalima sa salita ng Diyos. Kasi everybody can listen, right? But not everybody obey what they listen to. Hindi lahat yung napakinggan nila sinunod. Pero yung mga sumusunod, kumakain na sila ngayon ng karning espiritual, kapatid. Wow, kompleto, Ricardo. May gatas ka na, may tinapay ka pa, may karne ka na, kapatid. Pambihira, ang sarap. Okay? Pastor, saan po, yung carbonara na, yung natin kanina? Yung mac spaghetti natin kanina. Macaroni spaghetti. Saan po yun? Kaya iba yun. Special occasion. Kapatid. Hindi po ba? Okay, so number 1, how can we spiritually grow? Number 1, eat proper diet. Bakit natin kinakailangan lumago? Para di ka madaling mauto, para maging kagamit-gamit ka sa Panginoon, at pangatlo, para kako yung mga plano ng Diyos i-reveal sa'yo. Okay? Kaya kinakailangan mo lumago. Ngayon, paano ka lumalago? Kinakailangan kumain ka ng tama, eat proper diet. Okay? Ngayon, lalago ka ba pag puro kain lang? Lalago ka? Hindi, lalapad ka lang. Okay? Pag puro kain. Okay? Lalapad ka lang. Okay? So,
Para tayo lumago at masigla yung ating paglago, hindi po ba, hindi lang tayo basta tanggap ng tanggap. Dapat nire-release din natin yung mga natatanggap natin. Okay, so number 1, eat proper diet. Number 2, exercise your faith. Exercise your faith. O ngayon, hindi ka na lang basta tagatanggap. Hindi po ba, hindi ka na lang basta tagapakinig, kundi ginagampanan natin yung ating natututunan. Hindi po ba kita mo yung mga mananampalataya na nagiging kagamit-gamit, sila rin yung patuloy na lumalago. Hindi aksidente yon, kapatid. Hindi po ba? Now, don't get me wrong, iba-iba ang aspect ng paglago. Maaaring ang kapatid lumalago, hindi lang natin nakikita. Hindi po ba? Pero hindi mo pwedeng paghiwalayin yung paglago sa paglilingkod. Hindi ba? Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Tingnan mo yung mga hindi nagsisimba, hindi lalago yun. Mahihirapan. Bakit? Kasi walang outlet ng paglilingkod, kapatid. Alright? So, exercise your faith. Philippians chapter 2, verse number 12. Philippians chapter 2, verse number 12. Philippians chapter 2, verse number 12. Look at this. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Look at this. Work out. Right? Work out your own salvation with fear and trembling. Hindi sinasabi ng verse na yung salvation by work. Ang sinasabi niya, work out. You have to exercise. You have to apply. Work out para kang nag-gym. Pinalalakas mo. Work out. Live it out. Yung ating kaligtasan, ibig sabihin, kung talagang ligtas ka, ipamuhay mo ang iyong buhay na para bang ikaw ay tunay na ligtas. Alright? Exercise your faith. Matthew chapter 5, verse number 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kapatid, again, hindi mo pwedeng ihiwalay ang paglago sa paglilingkod. It goes hand in hand, mga minamahal. Okay? Kaya nga, if you don't have a part, sabi ng isang pastor, di ba? If you don't have a part, you will easily depart. Di ba? Madali mo lang iwan ng ministry. Madali mo lang iwan ng church. Bakit? Kasi wala kang involvement in the first place. Pero kapag meron kang involvement sa iba't ibang kaparaanan, kahit sa usapin ng pananalangin, sa usapin ng pagbibigay, sa usapin ng paglilingkod, hindi po ba sa usapin ng pag-aalay ng iyong kakayahan, hindi ba nagkakaroon tayo ng kabahagi sa gawain ng Panginoon at mas lalo nating minamahal ang church na inibig din naman ng ating Panginoong Hesukristo. Exercise your faith. Alright? Okay, so number 1, paano tayo lalago? Kumain ka. Wow. Diba? Number 2, mag-exercise ka. Okay? Number 3, ito makakatulong din para mas lalo tayong lumago. Encircle yourself with proper influence. Encircle yourself with proper influence, kapatid. Okay, look at this, no, mga minamahal. Tingnan mo yung Psalms chapter 1, verse number 1. Anong sabi po ng Bible? Sa Psalm 1:1, anong sabi na? Napakaganda ng verse na yan, mga minamahal. Okay, look at this. Psalms chapter 1, verse number 1. Look at this. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Again, blessed is the man. Okay? Hindi ka nakikiupo, hindi ka nakikitayo, hindi ka nakikilakad sa gawin ng mga masasama. So, encircle yourself with proper influence, mga minamahal. Okay daw, I'm not saying na umakyat tayo ng bundok. Hindi po ba? Tapos wala na tayong encounter sa mga tagalupa, sa mga mahihinang nila lang, parang ganon. Hindi na sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, no, mga minamahal, dapat pipiliin din natin yung palagi nating makakasama. Yung makakatulong sa atin sa paglago natin sa ating pananampalataya. Hindi po ba? Dapat tayo yung nagdadala sa kanila palapit sa Panginoon. Hindi po ba? Hindi dapat tayo yung nadadala papalapit sa mundo, kapatid. Okay? Malinaw po yun, ay. Even ang Panginoong Hesukristo, di ba? Nakikain siya kasama ng mga tax collector,
nakipag-usap siya kanino? Sa mga prostitute. Pero, mga minamahal, hindi siya nakisama sa pagnanakaw ng mga tax collector. Hindi po ba? At hindi siya kasosyo ng mga prostitute. Pero may encounter siya with these people. Ganon din dapat tayo. Hindi sinasabi na huwag tayong makipag-usap sa mga unbeliever. Hindi po yun. Kasi paano natin isi-share ang gospel? Pero, imbis na tayo ang madala, dapat tayo ang magdala sa kanila palapit sa ating Panginoon. Okay? At wag naman silang madala sa atin. Hindi po ba? Baka madala, no? Tayo dapat ang magdala sa kanila palapit sa ating Panginoon. Hebrews chapter 10, verse number 25. Hebrews chapter 10, verse number 25. Forsaking not, wag mong pabayaan, the assembling of ourselves, ang pagtitipon nating magkakasama. Hindi po ba? As the manner of some is, hindi tulad ng iba dyan. Yun ang sabi, di ba, ng Hebrews chapter 10, verse number 25. Hindi naman sa nagpaparinig ako, pero yun ang sabi ng Hebrews chapter 10. No, parang sinasabi niya, yung hindi na ako magpaparinig, di tulad ng iba dyan. Di ba? Parang mga ganyan. Kaya sabi niyo, huwag pabayaan ang pagtitipon, hindi tulad ng ugali ng iba. Hindi po ba? Bakit? Importante yung pagtitipon. Importante na nakakasama natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, kapatid. Importante yung pag-awit ng tayo'y magkakasama. Na-realize ko nung sinabi sa akin ng professor ko nung nakaraan, sabi niya, alam mo yung pag-awit ng congregational singing, yan lang yung tanging bahagi ng worship na tayong lahat sa kongregasyon, sabay-sabay na humihiyaw, umaawit ng papuri sa Panginoon. No? Kasi kapag preaching, yung preacher lang, nakikinig lang kayo. Pero kapag tayo daw ay umaawit, yan lang yung tanging pagkakataon na sama-sama tayong bumibigkas ng papuri. Doon ko naintindihan, napaka-importante pala talaga ng pag-awit sa Panginoon. Hindi po ba napaka-importante? Kaya kapag aawit tayo ng mga congregational singing natin, namnamin natin yung pag-awit. No, talagang mamutawi sa ating isipan yung bawat salita, ng lyrics, ng awitin po na yon. Jesus saves! Jesus saves! Di ba? Talagang nauunawaan mo eh. Tumatanim sa puso. No, mga minamahal, encircle yourself with godly or proper influence. No, mga minamahal. Now, eto na. But grow in grace. Balik po tayo dun sa ating key text, no? Dun sa 2 Peter, chapter number 3, verse number 18. Kanina yung key text natin kaninang umaga, 1 Peter. Ngayon naman, 2 Peter, no, mga minamahal. Look at this, 2 Peter chapter 3, verse number 18. Tingnan mo yung unang salita, but grow in grace. Kapag nakakakita ka ng conjunction na but, ibig sabihin, contradictory nung naunang statement. Ano ba yung unang statement? Basahin natin yung verse number 17. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware, lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. So, ang payo ng mga minamahal, maging mapag-ingat daw tayo. Maging mapagbantay daw tayo. Bakit? Baka tayo mapalayo, no? Baka tayo mapahamak, baka tayo malaglag. Pero hindi mangyayari yan if you grow in grace, kapatid. And how to grow? Eat, exercise, and encircle yourself with godly and proper influence. This 2026, yun na, lagi natin sinasabi kasi January pa lang, no? Pero kung sasabihin mo to ng December, this 2026, awkward na, no? Pero ngayon, no, mga minamahal, gawin nating layunin sa buhay natin bilang isang mananampalataya na mas malago tayo kaysa dati. Okay? Sikapin natin, gawin nating goal. Isama natin dun sa mga pangarap natin sa buhay. Hindi lang basta magkaroon tayo ng bagong sasakyan, hindi lang basta magkaroon tayo ng magandang bahay, hindi lang basta magkaroon tayo ng malaking sweldo. Magandang mga pangarap yan, hindi masama Pero isama natin na ipangarapin natin na mas lalo pa tayong lumago, kapatid, sa pananampalataya. Lord, this 2026, hopefully, makapag-share ako kahit isang kaluluwa lang, kahit isang tao lang, ma-share ko sa kanya ang gospel. Oh, magandang pangarap yun, hindi po ba?
Magandang pangarap yon. Lord, this 2026, hopefully, mabasa ko. Kahit hindi buong Bible, kahit buong New Testament lang. Oh, it's still better than zero, di ba? Hindi ba? Okay, Lord, this 2026, hopefully, mas lalo akong maging active sa church. Wow, praise God! O kaya, Lord, this 2026, yung 52 Sunday palibasa, may evening worship na, help me na makumpleto yung 52 Sundays ng taon. No, di ba? Ang gandang pangarap nun. So this 2026, kapatid, isama natin sa layunin natin sa buhay na mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. But grow in grace, kapatid. Okay? And syempre, ang paglago, no, mga minamahal, ay palaging sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Okay? Kapag growing ka na, wag mo naman ipagmamalaki ako, growing, ikaw hindi. Wag naman ganon. Hindi ba? Bakit? Lagi nating aalalahanin, biyaya lang yan ng ating Panginoon. Biyaya ng Diyos sa atin. Kung sa pagdating ng araw, bigyan tayo ng wisdom. Be humble sa wisdom na ipinagkakalob ng Panginoon. Kung balang araw, palakihin ng Panginoon ang ating gawain dito sa Macedonia Baptist Bible Church, be humble. No, pagdating po, pag dumating ang araw po na yun. At actually, ngayon pa lang, panatilihin natin yung pagiging humble sa harapan ng ating Panginoon. Lagi nating kilalanin na lahat ng ito'y dahil lamang sa biyaya ng Diyos sa atin. Ayan po. So dito po nagtatapos yung aking munting pangangaral ng salita po ng Panginoon. Okay, sabi ko nga, ang evening worship natin ay very simple kasi nga inaayos pa lang natin. This is our pilot, anong tawag doon? Pilot episode. Kala mo telenovela, no? Pero ito kasi yung pasimula eh. Okay, pero kanina sabi ko nga, habang nakikinig ako sa kanta ni Sister Kim, nakaisip ako ng paraan kung paano natin mas i-improve pa yung evening worship. Pwede tayong mag-invite ng mga missionary. Diba? Sila yung magiging guest speaker natin. Tapos, pwede tayong magkaroon ng kantata. Pwede tayong magkaroon ng evangelistic service. Yun ang gagawin natin para mas lalo pa natin mapa-strengthen, no? Mas mapagtibay yung ating evening worship. Pero gayon pa man, thankful tayo sa mga kapatiran na narito. Amen? Salamat tayo sa Panginoon at sa mga kapatiran sa kabila ng pagod, magmula pa kaninang umaga hanggang sa ilang mga worship services. Sabi ko nga kanina, lalagpas na tayo ng langit. Lalagpas na. Okay? Sobra na yan. Pambira, may umaga na, may tanghali, may hapon, tapos may gabi pa. May madali. Sobra na yan. Lalagpas ka na ng langit. Pero sabi ko nga, mas maiging lumagpas ka ng langit kaysa mabaon ka naman sa impyerno. Hindi ba? It's still better. Alright? So, and after all, we cannot outgive the Lord. Di ba? Kaya, thankful po tayo sa mga kapatiran na narito. Sabi ko nga kanina, actually willing ako kanina, inisip ko, willing ako na kahit kami lang buong pamilya, ipagpapatuloy natin eh. Ganun tayo kadeterminado. Sabi ko nga, kung meron tayong mga bisita na darating, dapat meron silang maabutan. At wala silang maaabutan kung wala tayong sisimulan. Ayan. Kaya, salamat ako sa Panginoon, hindi lang family pumunta, pati yung extended family natin ay nakapunta at nakasama natin sa evening worship. Okay, so yun lamang po, Brother Riddle, ating MC. Maraming salamat po. By the way, tayo po muna yung lumuko at tayo po yung manalangin. Maraming Diyos sa dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi na ito, sa ating po nga pangangaral ng inyong salita sa oras po na ito. Salamat po sa unang gabi ng ating evening worship, O Diyos. At nawa nga po aking Ama, ito po ay maging regular po namin na pananambahan at mas lalo pa naming ma-improve, O Diyos, ang aming pong pananambahan tuwing gabi po ng linggo. Maraming salamat po sa bawat kapatiran na narito at sana po, Panginoon, naging pagkain muli ng aming mga kaluluwa ang pangangaral ng inyong salita na naihayag sa oras po na ito. Ikaw po ay aming pinupurit, pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen.